Ibinulgar nga po na hindi makakapaglaro si Stephen Curry sa lineup ng Golden State Warriors sa susunod na laro, bunsod ng bone bruise nito sa kanyang tuhod. Kaya kailangan talaga ng Warriors maghanap ng player na papalit pansamantala sa kanyang pwesto na mangunguna sa opensa. Dahil sa pangyayaring ito, naalala na naman ng mga fans ang sinabi noon ni Brandon Podziemski sa interview na siya nga daw ang papalit sa pwesto ni Stephen Curry bilang franchise player. And since wala ngayon si Curry, pagkakataon niya na itong patunayan at panindigan ang sinabi noon na siya ang papalit sa kanilang superstar. Kahit man nagkaroon si Podziemski ng ilang malalamyang performance, hindi pa rin naman siya sinusukuan ng Golden State, especially ni Coach Steve Kerr. Binibigyan pa rin naman ito ng malaking playing time kahit man nagkakaroon siya ng walang kwentang turnover at mga pagkakamali sa kalagitnaan ng laban na siyang pumuputol sa kanilang momentum. Kaya kailangan talagang patunayan ni Podziemski na deserve niya na magkaroon ng malaking minuto sa Golden State. Samantala, kalat na kalat sa social media na umalis na nga si Kyler Kelly sa Los Angeles Lakers, especially sa kanilang G-League team matapos itong i-buyout ng Converge Fiber Xers para gawing import sa Commissioner's Cup. Dahil nawalan nga ng player at center ang South Bay Lakers, wala silang ibang choice kundi maghanap at kumuha ng bagong big man na papalit sa kanilang frontcourt. At eventually, nakakuha rin naman sila matapos nilang bigyan ng kontrata ang kanilang pinakabagong 6'11" center na si Malik Williams na huling naglaro sa Atlanta Hawks bilang two-way player. Karamihan, pinapaglaro ito sa G-League kung saan nag-average ng 16 points a game, 10 rebounds, 2.4 assists, 1.2 steals at 1.2 blocks per game. Isa rin naman itong dating 5-star recruit sa high school, sadyang naging undrafted lamang simula nang pumasok sa liga. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman natin may kakailan na kaya nitong magkaroon ng malaking impact sa lineup ng South Bay Lakers. Sa kabilang banda, literal naging sobrang dikit ang laruan ng Phoenix Suns at Orlando Magic kanina matapos itong umabot sa second overtime. Naging mainit, pisikal, nauwi sa pagkakabali ng kamay ni Dillon Brooks sa unang mga minuto pa lang. Kaya naging undermanned o kulang dito masyado ang lineup ng Suns since hindi rin naman naglaro si Devin Booker. Buti na lang at na-pull off ng Suns ang panalo sa second overtime ng gulatin ni Jalen Green ng Orlando Magic sa isang game-winning buzzer beater 3-pointer. At nagawa nila yan dahil sa poor execution ng Magic sa kanilang depensa sa huling segundo ng second overtime. Kuha na nga sana ng Orlando ang last shot dito, ngunit nagkaroon sila ng turnover na siyang naging rason bakit nakuha pa ng bola at nagawa pa ni Jalen Green na maipanalo ang laro. Sa pagkapanalo ng Suns, umangat na sa 33-40 ng win-loss record bilang pang-pito sa West at nagkaroon na rin naman sila ng mas malaking lead sa mga teams na nasa ibaba ng standings kagaya ng Golden State.